Hello mga bossing, time check 12:09 PM. So malakas ang harvest natin mga boss. Nakikita natin dito 35.6 pumapasok sa ating SRNE 40 amps 24 volts battery. So ang charging voltage na ginamit natin, since ito naka lithium or Li na settings, hindi ko na siya ginamitan ng user settings na yung mag-aano pa tayo ng manual kung anong voltage ng charging. Pero pag ang Li kasi yung ginamit natin is ano siya, 28.8 volts yan. So since live PO4 naman yung battery natin, so lithium, okay na yan. Yun ang mga base research ko, yan ang pinakamagandang gamitin na settings. So 24 volts battery, Li na battery ang gamit sa settings. So equal to 28.8 volts yun na charging voltage. So ito yung pumapasok ngayon. Kanina nakita natin 36, diba? 36 amps. So 36 amps times 28.8 volts. So magkano yon? More or less mga 800, 900 or 1000 watts ang pumapasok. Gamit lang itong SRNE 40 amps. So okay na din siya. Sa battery natin na ang total is 5,376 watt hour. So yun nga, isa lang to sa tatlong SEC na gamit natin. Tatlo kasi yung SEC na ginamit natin, pero hindi siya recommended kung yung battery mo is medyo mahinang klase, kasi may mga battery na hanggang 40 amps or 20 amps lang yung kayang tanggapin na charge or yung current amperes in or out. So 20 or 40 amps. So since itong gamit natin is EVE LF100LA, siya, kaya niya maximum 100 amps na movement. O makikita natin dito sa kasi tested to so yan, magandang klase itong natin, battery na kinuha natin. Hindi kasi nung nag-decide ako na bumili ng battery, so mas pinili ko na tong medyo mahal siya, pero masasabi naman natin talaga na quality talaga siya, na hindi siya agad-agad masisira, kasi yung mga niya, yung features niya maganda. Kaya niya hanggang 100 amps. So since tatlo yung SEC natin, ito hanggang 40 amps. Kung sakaling tutok talagang araw, 40 amps ang kayang ibigay nito. Ito 18 amps. Nakita naman natin dun sa previous video natin na umabot siya ng 18 amps, di ba? 24 volts battery, 18 amps, 28.8 din ang gamit natin, kasi dapat ito tatlong SEC na to, dapat same lang sila ng charging voltage, 28.8 volts, 28.8 volts, 28.8 volts. So ito kaya hanggang 40 amps pag full talaga, max na pasok ng ng harvest. Ito naman kaya niya hanggang 18, sa makikita ron sa previous video natin, di ba, nag-18 talaga siya. Ito naman 7 or 8, yun ang nakita ko dito. Hindi ko lang siya na-timingan kasi ngayon medyo mahina siya, pero na-timingan ko siya one time, nag-8 talaga siya, yung tutok talaga yung araw. So 8 plus 18, so 26 plus 40, so 66 amps. Pag full talaga, max na harvest, 66 amps ang pumapasok sa battery natin. So since ang battery natin medyo mataas na klase, EVE LF100LA, so sa mga interesado pala ng battery na to, ilagay ko dito sa kung saan ko i-post tong video na to, yung link ng shop kung saan ko siya binili. So 16 piraso yan, ginawa natin 8S2P since 24 volts yung system natin. So 8S2P, magandang klaseng battery, hanggang 100 amps ang kaya niya. So yung tatlong SEC na gamit natin is siya, hanggang 66 amps yung max na max na maibibigay niya na current dito sa battery natin. So yun, 66 amps
since ang battery natin is kaya niya i-handle ang 100 amps, so walang kaba doon, okay lang. So beware sa mga gumagamit ng ibang klaseng battery, tingnan nyo muna yung spec sheet ng battery nyo kung kakayanin ba, kung gusto nyo magtatlo or magdalawang ACC or mag-apat, tingnan nyo kung kaya ba ng battery nyo i-handle ang malaking current, kasi ito 40, 18, 8, diba? So kayo nang mag-compute yan kung dalawang ganito ang gagamitin nyo, or may 60 amps na ganito, or isang 60 amps, isang 40 amps na ganito, so 100 na yon. So kung meron tayong SRNA 60 amps at ito hindi ko na ito gagamitin, kasi 100 na yung dalawa kung maximum pumapasok dito. Pero hindi ko alam sa battery na gamit nyo, kung ano yung battery na gamit nyo, kung kakayanin ba siya. So yun ang i-check nyo before kayo gumamit ng dalawa or tatlong SEC, kung kakayanin ba ng battery, kasi magkakaibang battery, magkakaibang brand, magkakaibang specs yan. So yun lang mga bossing. Ano ko lang to na video doon sa parang additional doon sa yung kahapon ko na in-upload na video tungkol doon sa tatlong SEC, paano ko siya kinonect dito, kasi medyo hindi ko siya na-discuss kung yung capacity ng battery, kung kakayanin ba siya. So i-discuss ko lang doon kung paano siya kinonect sa battery natin, yung tatlong SEC sabay-sabay nagsa-charge, nakaparallel lang siya, kasama na rin itong ano natin, inverter natin, nakaparallel din kung saan nakakonect tong tatlong SEC, doon din nakakonect tong inverter natin. So yun lang mga bossing, have a great day, God bless, salamat sa panonood ng ating mga video, sana may natutunan kayo, at kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo mga boss, sasagutin natin, sabot nating makakaya. God bless everyone, thank you.